I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, meron tayong upload videos. Itong ating mga beswa. Laging nagsasabi but you should react sa mga itong mga sinasabi ni Digong. Well, bibigyan natin ng reaction mga bes sa nakikita natin. Hindi naman talaga maganda 'yun. 'Di ba? Yung sinasabi kasi ni Digong na patayin daw yung 5 senador para nang sa ganun manalo daw yung kanyang mga senador. Alam nyo guys, hindi lahat ng araw puro biro. Yung ultimo nga, sana pag may mga isang passenger, halimbawa may passenger na nagbibiro lang na may bomba, o anong nangyari? Pinapa-aresto. Kasi hindi magandang biro po yun. Hindi porke dating pangulo siya, hindi na sa papatulan hindi na sa papatulan ng nakakarami na ang dating puro biro na lang, yung parang ignorin mo dahil biro, hindi po maganda yun. Mga kababayan, tandaan nyo po, ang isang biro ay napupunta sa katotohanan. Now, pag isang senador ay may mangyari, isa sa kanila, no? Sino po ang tutugisin? Di si Digong. Kasi ganun ang sinabi niya Kaya wag basta magbiro-biro sa mga ganyang patayin mo mga senador. Sa anong dahilan? Dahil ba wala na silang laban? Itong mga PDP senators ni Digong, tagilid sila dahil ang alyansa talagang patok sa takilya. Kahit saan sila pumunta, ang daming dumalo. Tapos sabi ng mga DDS, hakot daw. What the heck? Paano niya sasabihin hakot? Ito, example ko lang. Bakit last 2022 sa mga karaban ni Pangulong Marcos Jr., ang daming dumalo, puro naka-red. Tapos sasabihin nyo hakot? Grabe naman. Antindi nyo naman. 'Di ba kung makapagsalita kayo, wagas? O hindi nyo lang sadyang matanggap na talunan kayo talaga. At malakas talaga ang Marcos sa madlang people. Ang dami kong video guys, ang dami kong litrato nung last 2022, lahat. Makita mo, naka-red lahat. Walang naka-green. Sabi ko nga, kung walang Marcos loyalist, hindi mananalo si Sara. Si Soto ang manalo kasi siya ang hinahanap ng tao. Hindi na lang kayo nagpapasalamat sa amin sa mga kalye survey. Pinopromote namin yan. Kinakampanya namin si Sara Duterte. Kayo naman dahil dito, mga kababayan, sa sinabi ni Digong, ano po ang sinabi dito, no? Sabi dyan, birong pagpatay ni Digong sa mga senadors, pinaimbestigahan sa NBI. Kasi hindi naman lahat guys puro biro, wag ganun. Alam nyo ito si Digong, ang tanda-tanda niya na, dapat nga magpahinga na lang sa bahay niya Hindi na siya makikisali. Kung sino man ang tawag dito, yung nagsusursur sa kanya, itigilan mo na yan. Wag mo na idadrag yung dating pangulo sa mga ganyang klaseng masamang mga pananalita. Pangit yung ganun guys. Tapos itong mga anak niya naman, pinabayaan na lang yung ama nila na magsasalita ng ganyan. Well, hindi na po siguro tayo magtaka. Kasi gawain naman ni Digong yan guys pumapatay ng tao. Why? Tingnan nyo naman ang hitman niya. Si Matubato at saka si Mr. Las Cañas. Diba? Hitman niya yan, gun for hire. Pumapatay sila. Bakit? Kasi utos ni Mayor. Kayo naman obvious na obvious yun. Gawain ni Digong yan. If may mangyari sa Pangulong Marcos Jr., wag natin naman hayaan na may mangyari. Hahabulin talaga ang pamilya Duterte. Bakit? Yun ang threat ni Sara Duterte binantaan ng Pangulo na patayin pagpapatayin daw siya. Sino naman pumapatay naman kay Sara? Wala naman siyang wala naman threat ang Pangulong Marcos Jr. sa kanya. Unless pag may mga ibang grupo siguro. Baka may marami siyang pagkakasala sa mga ibang grupo. Ganun, baka ganun ang sinasabi niya. Pero pag sa side si Pangulong Marcos Jr., sus Mariusip, kabait na tao. Hindi niya ugali yung ganun, kayo naman. Yan ang sinasabi ko, mga kababayan. Ugali kasi ni itong mag-ama na ito.
gun for hire. Mahilig pumatay ng tao. Oh, kaya nila magbayad. Kaya hindi na po tayo magtaka. Kaya hindi pwede sa walang bahala. Yung mga ganyang klaseng biro, lahat na lang biro. Sabi ni Senador Bato, biro lang yun. Ay sos, lahat na lang, puro biro. Lahat na lang sasabihin niya, sasakyan mo na lang kasi biro. Sos, pero yung ginawa ni Digong sa mga bumabanta sa kanya, nung siya'y namumuno ng bansa, pinakulong niya. Sus kayo. Grabe naman. Ito pa. Sabi ni Digong, guys, ito. Ngayon, marami kasi sila. Ano ang dapat ang gawin natin? Di patayin natin yung mga senador ngayon para makabakante. Kung makapatay tayo ng 15 senador, pasok na tayo lahat. Siba? Yan ba biro na naman? Puro biro. Sabi ni Bato, biro. Ay, sus, Mariusip. Pero kawawa naman. Pero nakakainis kasi yung hindi naman lahat. Pero talking of opportunities, one day, the only way to do it is to pasabugin na lang natin yung hindi niya maidiretso. Pasabugin, like for example, guys, pasabugin yung rally ng alyansa. Di ba? Pasabugin ng isang lugar na nandoon yung alyansa, nandoon si Pangulong Marcos Jr. Alam nyo, maraming umiikot sa ating kaisipan. Si Digong, kayang-kaya niya gawin yan. Kasi gawain niya. Mamamatay tao kasi yan. Kayo naman, oo. Di ba? Lagay ko sa screen ko. Sinabi ni Mr. Matubato. Di ba? Tapos, ito si Pangulong Marcos Jr. nagsalita sa rally. Diyan po sa Davao del Norte. Itong maganda sa kanya. Kasi bawat salita niya, hindi siya nag-iiba. Tama po yun. Maganda yung mga sinasabi niya. At ito ay pinapaalala sa mamayang Pilipino, dapat pumili tayo ng tamang kandidato na kayang ipagtanggol ang bansang ito. Tama po yun. Ayan, narinig lang natin nung isang araw, wala daw pag-asa siguro. Wala silang pag-asa, kaya papatay na lang sila ng 15 senador. Ay talagang sabay mahirap naman yung ibang tao. Ang iniisip lang nila, ang kaisa-isang solusyon sa lahat ng problema ay pumatay pa ng Pilipino. Guys, tama ang Pangulo. Look at the issue naman sa war on drugs ni Digong. Ilan ba ang namatay nung that time? Sige nga, 30 without due process. Diba mga kababayan? Natukhang sila lahat. Because of the reward system. At may competition. Sabi ni Mr. Las Cañas, ni Las Cañas at saka ni Mr. Arcierto, dating pulis. Diba? Protector ng yan drug lord si Digong. Di ba, guys? Yun ang tangi niyang gawin. Pumatay na lang ng tao pag hindi nakuha ang gusto. Yan si Digong. Sorry to say, pero guys, nakikita natin. Maraming witness. Yan si Pangulong Marcos Jr. Bihira lang bumira. Pero tingnan mo ang laki ng impact sa mga DDS. Samut-sari yung paninira sa Pangulo. Bihira lang magsalita ang Pangulo, pero sa puso. At may katotohanan naman. Bakit? Pinitik kayo doon sa sinabi ng Pangulong Marcos Jr. dahil totoo yun. Yan, ang ilagay yun sa pagkukutin nyo. Diba, mga kababayan? Ngayon, pinitik kayo ng Pangulong Marcos Jr. sa katotohanan. Ngayon, kung ano-anong pinagsasabi nyo sa social media. Kaya bumira ngayon si Digong. Patayin na lahat ng yung senador. Di ba, guys? Pumatay na lang. Patay na lang senador. Sino yun? Yung 15 na yun. 12 lang yung alyansa sino yung pang 15? Si Speaker, si First Lady at saka si Speaker. Or else, si Bam Aquino at saka si Kiko Pangilinan. Di ba? Malakas din ang pink. Ang dilaw. Kasi ito, tagilid kasi ang PDP laban, senators, mga kababayan. Kaya, ako naman, pag-pray po natin na sana po maging maaliwalas at tagumpay ang eleksyon. Walang masamang mga nangyayari. Kaya, sa alyansa naman, iparating po natin sa sambayan ng Pilipino, ipag-pray po natin ang bawat rally ng alyansa. Guys, hindi po nyo makokontrol pag ang isang tao nag-init at nagagalit, gagawa ng paraan yan. There's a possible na nagagawin ni Digong yan. Papasabugin ang rally ng
ng alyansa. Tandaan nyo guys, minsan, sabi sa Biblia, there's always a power in your mouth. Magkakatuo-tuo yan. Unless lang kung bawiin mo. But that time na sinabi ni Digong, hindi niya binawi po yun. Direct to the point. Ganyan si Digong maglaro. Dinadaan niya sa biro, pero may katotohanan po yan. Lagi nyo tandaan, si Digong, pumapatay ng tao yan. True, sa hitman, nag-gun for hire. Ako guys, nagsasalita ako, sapagkat may basihan po ako. Real talk po tayo dito, no? So, sa ating mahal na Pangulong Marcos Jr., always, laging mahigpit ang kanyang security sa mga senador. Always mahigpit lagi ang security. Kasi hindi nyo alam ang maaring mangyayari. Kaya wag nyong pagtatawanan itong sinasabi ni Digong. Seryosuhin natin yan. Panawagan natin sa ating sambayan ng Pilipino. Mamili tayo ng tamang senador. Itong mga alyansa, for sure yan. Tutulungan ang Pangulo. Tingnan nyo naman ang hard work ng Pangulong Marcos Jr. Siya mismo ang nangunguna. Nangangampanya siya para sa kanyang senador. Na for sure naman din naman, itong mga senador na ito, malaki din ang itutulong sa Pangulo. Ay guys, mahiya-hiya naman kung magbalat sibuyas sila pagdating sa Senado, nanalo sila, hindi sila tutulungan ng Pangulo. Di ba, very unfair naman kay PBBM. Nangangampanya siya all the time, tapos ganun-ganun na lang. Wag naman, 'di ba? So ako, for sure, nakikita natin yung pagpupursige ng ating mahal na Pangulo. Ako guys, nagre-react ako dito, pawang katotohanan lamang at may basihan. So yun mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? Alam nyo, si Pangulong Marcos Jr., kaya po nasasabi niya, no? Kaya nasasabi niya, malakas po ang kanyang intel at may access yan sa lahat ng information. Tandaan nyo, Pangulo ng bansa yan. Hindi nyo, kaya minsan sabi ko, hindi nyo po kayang minsan basahin ang galaw ng Pangulo. Pero, basahin nyo ang kanyang galaw. Matinik, malalim po ang kanyang pag-aaral sa mga nangyayari itong mga ginagawa ni dating Pangulong Digong. Malakas ang intel nito guys. Si Pangulong Marcos Jr. He is the President of the Philippines, of course. Lahat ng impormasyon, may access yan guys. Kaya alam niya ang galaw ng mga kalaban. Kayo naman, no? So dahil dito mga kababayan, no, para kompleto detalyado, pakinggan nyo po ang press conference ni Congressman Adjong at ni Attorney Ortega. Tingnan nyo ang kanilang depensa, no? Dinidepensahan ang Pangulo, pawang katotohanan lamang ang kanilang sinasabi. So of course guys, panoorin nyo, eto na. Ito pa. Ito yung sinabi ng isang congressman mga kababayan, no? Talagang mag-ama nga sila. Si anak nagbanta na ipapatay ang presidente at si speaker. Si ama naman gustong ipapatay ang mga senador. Parang gusto nilang bumingo sa lagay na yan. Tama, mga kababayan. Mga congressman, di mo maiwasan. Nagre-react sila. Siyempre, concern lang sila sa kapwa nila, di ba? Kasi ganyan ang style ni Digong, Kapag alam niyang siya, matatalo, gagawa ng paraan. Masasabi natin talunan talaga, kumbaga ginagawa niya ginagawa niya ng kaparaanan para makuha niya lang yung pwesto. Idadaan sa dahas, sa pagpatay, pag-ambush, parang ganong style, no? Papasabugin, sabi niya, ay nako, ewan ko na lang. Alam niyo mga kababayan, sa panahon ni Digong, ilan ba ang pinaaresto niya sa mga taong nagbabanta sa kanya? So isa na doon po yung teacher, 'di ba? Pinakulong. Ito tingnan natin ito. Po dito ni Dakakiraki. The 5 Filipinos arrested for death threats against Rodrigo Duterte on social media. The warrantless arrest come about a month after Duterte appeared to give policy permission to shoot dead. Violators of the country coronavirus lockdown observed said the arrests are illegal, 'di ba? While a doctor has called for more understanding of people making outlandish threats under quarantine. Agay. Ayan
Okay. And another question lang po, speaking, may mga nabanggit na kayong China, politika. Tanong ko lang din po sana yung reaksyon nyo dun sa mga naging matapang na pahayag ni Pangulong Marcos sa campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Carmen, Davao del Norte, kung saan na hinikayat niya yung mga kandidato ng administrasyon na sinabi niya ngang walang bahid ng dugo ng mga biktima ng EJK at hindi sunod-sunuran sa China. Hinikayat din ng presidente yung mga botante na wag hayaang bumalik muli ang bansa sa panahon ng dilim at lagim na tila tumutukoy sa nakaraang administrasyon. Ayon mismo sa Pangulo ay pumayag na gawin umano nga probinsya ng China ang Pilipinas, ibinugaw ang ating bayan bilang sugalan ng mga dayuhan at hinayaang umapaw ang dugo ng mga inosenteng mga bata na inagawa ng kinabukasan dahil sa kanilang pagpatay. Ano pong masasabi niyo dun? Ako po, I think we welcome those remarks. Personally, gaya ng sinabi po natin in the last press con, it's about time po naging issue-based po tayo, especially for elections. Hindi na po tayo personality politics. During the last time that we had this discussion, I believe yung pinag-usapan natin dito ay kung ano yung stance po ng senador tungkol sa impeachment complaint. And now we have brought to the fore other issues po. No? Anong stance ng ating mga senador sa EJK? Anong stance ng ating mga senador sa China, sa West Philippine Sea? And I think it's a good thing, it is well appreciated po siguro na na-highlight po ito ng ating presidente. I'm not saying po no, that it should resort to, kasi yung iba po, based on those statements, may nagsasabi na smear campaign. I don't think it's smear campaign when we're just talking about issues po, no? We're talking about issues. How do these candidates feel about these issues? Where do they stand? So, I think it's very important now na sa taong bayan, dapat maalala po natin yung mga issue na ito kapag nagboboto na po tayo, bumuboto. We have to consider po where their stances. General statements naman po yun, but they are powerful statements. I think it really highlights po the need to really look into the credentials, not just yung achievements, but their stances po rin po talaga. So, personally, unfortunately, nagiging malaking headliner po yan. Team Pilipinas versus Team China. And syempre doon tayo sa Team Pilipino, di ba? Team Pilipinas tayo. So, suriin po talaga natin kung ano po talaga yung stance natin. There will be a lot of campaign promises. There will be a lot of statements na he said, she said. But at the end of the day, saan po talaga sila talagang nakatayo? You see, Yun po ay guys, kasing issue doon. galing talaga rin strategiya ni Pangulong In, Marcos. in addition to that, I think the president is coming from a position where the effects of these bad policies, the effects of this are still, we still continue to feel it. No? Being the president, meron naman siyang access doon sa nagyari na mga policy na hindi talaga epektibo. So I think that's where the president wants to be very clear about it, na there are certain issues and policies before that we up to now nakikita natin yung effects, yung effect ng West Philippine Sea, the aggression of China against our fishermen, at sa Coast Guard, the effect of the POGO in the previous administration, ngayon hanggang ngayon niraramdaman natin yon, at marami pang iba, no. So I think the president wants to track a direction where these possible senators, no, and mga candidates would have to really draw the line whether they want to pursue his administration's policies of, number one, we can curb illegal drugs and illegal syndicate without even making so many bodies lifeless in the streets. There are certain policies that we can implement without necessarily resorting to violence. That's number one. Where do you stand on this ground? Number two, when it comes to the incursion of China, where do you stand on this ground? Would you be for the Philippines and protecting the integrity of the country? Or where do you be koto to the Chinese incursions? So I think this is a very clear position where the president wants to educate the public that, the effects of the past policies of the past administration hanggang ngayon nararamdaman natin, and we're doing so much to addressing those questions. Correct. So ako naniniwala ako dun sa stand ngayon ng presidente na sa panahon ngayon ang politika hindi dapat tama nga yung sinabi ni Kong Rog, hindi dapat siya personality based. The people should be given information, in the accurate information, so that they can decide on their own, not based on which person they would prefer to see there in the Senate, but based on the candidates' stand on certain important national issues. Correct.
Opo, and sorry, last na po, Kong Sia. Just a quick follow-up. You have a statement din po kahapon about, just to have it on record, can you just please elaborate your statement na NBI should look into former President Duterte's kill threat against senators? Well, it's so disheartening, no, for public officials, especially those who have served as our president, to say these things, no, to threaten. I mean, say na mas madali lang sabihin na patayin na lang natin yung mga senators. In the past, we've heard him threatening illegal pushers, drug syndicates, etc. Napatahin itong mga illegal drug lords, tsaka mga illegal pushers. But he mentioned that he made those threats in the context of the war against drugs, to curb, to free our streets from the illegal drugs syndicate. But this time it was said in a context where he has candidates, and there are also candidates on the other side running for the same position. So medyo hindi siya, para sa akin, it's really it concerns, it should concern all of us, because hindi dapat man normalize yung salita na patayin, or even sa mga, if you go to mga airports naman, di ka naman talaga po pwedeng mag-bomb joke yung bomb threat na jokes, kasi automatically you'll be, mapupusasan ka. Tama. How much more, for example, for say that out in the public. But it's the issue really, my point that I'm trying to drive at is, if you're an individual who enjoys or wields a certain influence, you have to be more circumspect about what you say, because people, your followers, may think na seryoso ka. That's why, pag sinasabi na joke, when will it end? We don't know which one is joke and which one is not. Tama. So I think we have to be more, more circumspect about how we say things out in the public, especially if the occasion calls for a choosing of new leaders in the country. Tama. So yun yung aking position doon at pananaw, na hindi dapat agad-agad natin ma-normalize at ma-trivialize yung mga threat na dali-dalian mo lang sabihin, umatay or patayin. Correct. Hindi puro biro-biro na Thank you, lang. Mela. Up next, we have a question from Elson Kismorio of Manila Bulletin. Sabi ni Bato, biro lang daw. Ay, sus! Bato! Good morning, Kong Zia, Kong Rog. Hi po. Kong, sundan ko lang po yung tanong ni Ate Mela. Kasi this morning, sa mga prominent na international broadsheet, headline po yung threat ni former President Duterte. Hihingi lang ako ng reaction, sir, na kasi sabi ni Kong Joel nung nakaraan on BP Sara's side, dun sa threat naman versus our Pangulo. Sabi niya parang international embarrassment yung nangyari dahil nasulat nga sa mga broadsheet yung naging threat na ni VP Sara. And now, former President Duterte naman has these threats, and nandito ngayong looming election season. So ano lang po yung reaction as a lawmaker na this is the kind of traction na nakukuha sa Pilipinas, specifically this season of the time? Yung sinabi ko, that's why it's disheartening eh. Kaya nga sinasabi natin, we have to be circumspect about the things that we say out in public. Kasi in the first place, kung naka-attract siya ng negative attention, it's because of the statement in itself is negative. Diba? Ano bang purpose mo doon? Ba't mo sinabi yun? To not only threaten candidates. Of course, we're in a generation that the information is so fast that it travels faster than the speed of light. So naturally, that would really land on print and on news, online news. So kaya nga sinasabi natin, sa mundong ito, hindi lang tayo ang nag-uusap-usap because of the information sharing and the globalization. One news from one certain part of the world will travel fast to another country. So I guess it's a matter of holding ourselves not only accountable to the things that we say, but we have to choose our words correctly, no?
especially if we have a certain degree of power and influence over a certain group of people. In this case, sa whatever you call it, in whatever angles you may, talagang hindi dapat po natin payagan na man-normalize yung salitang pagpatay at pagbomba. Kasi nga, hindi lang ho yan sa aking opinion. Pero even po sa ating mga polisiya, patas hindi talaga ho po. May penalty ho talaga yun. Sabi ko nga sa mga airports, if you throw a bomb joke, talagang pupusasan ka. Tama. Diba? Aarestuin ka talaga. Kung given that weight, and speaking of accountability, pursue ko lang yung angle. Do you think it's high time na meron ng pag-iimbestiga na gawin in case na maulit? Kasi simula pa lang naman to, proclamation rally pa lang yon. And usually ang pattern is that kapag may nag-react, katulad nito, may statement kayo na bago, maririnig ng kabilang panig, and then of course they are free to also have their opinions back. Pero in case na ganito yung maging pattern pa rin, dapat ba mas appropriate action ba yung meron talagang cases na ma-file or maimbestigahan na yung ganitong klaseng pagbabanta? Well, if we believe in the phrase that no one is above the law, it should be applied to everyone. Diba? Kung ang ordinaryong tao, inaaresto mo dahil nag-joke lang siya ng bomba or may papatayin, I don't see any reason why it should also be applied to a certain individual simply because he is higher in stature or in influence. Good afternoon po. Just going back to the Kill Senator's remark of former President Rodrigo Duterte, ano po yung mga, you urge the NBI to look into it, ano po yung mga nakikita ninyo na posibleng ikaso with those remarks? Well, I think it's about time para sa akin personally, in my opinion. It's about time that the law enforcement agencies to take seriously about this kind of rhetorics, diba? As to whether or not there is a validity or there's a merit for the NBI to pursue filing charges against President Duterte. That would depend on how they would probably proceed with the investigation. That's why magkakaroon ng investigation to make sure that there is really indeed a merit to file possible cases, no? Nakita naman natin dito sa Vice President Sara Duterte, still ang DOJ, they're still looking for possible filing of cases when she made those threats against President BBM, First Lady and Speaker Speaker Martin Romualdez. I think the point that I'm trying to drive at is that let's draw the line. When can we actually accept things as joke or as a mere as a simple ordinary rhetoric from that of a statement that actually causes harm to individual lives? So I think that's just the thing that I would like to drive at. Kung sinasabi po natin na kailangan seryosohin po natin yung mga ordinaryo na tao pag sila ay nagbabanta or nagjo-joke man lang ng mga bomb threats ay inaaresto natin sila. Why can't we be selective in our application of that kind of law and policies? Kong Rog, your thoughts on that? Meron po bang mga nalabag? Or in your opinion, ano po yung mga nakikita nyo na mga posibleng nalabag ng statement na yon na batas? Also, do you see it as possibly laying down the defense for the impeachment trial of the Vice President? Of course, I'm a little rusty on criminal law, but I think what comes to mind is grave threats. That would be the first thing that you'd have to take a look into. I don't know if it would be parang a threat to direct assault, but at the end of the day, what's really important to take note lang po siguro, it's not the importance of anong may kakaso. I think we're just talking about, I agree 100% with Kong Adyong, it's about the normalization of these kinds of ganitong pananalita. Normal na po ba ito sa lipunan natin? Katanggap-tanggap na po ba ang mga ganitong mga binibitaw ng mga salita? It's come to the point na po na parang I can't believe we're going to say na it's normal to joke about killing, it's normal to joke about yung mga ganun. So what's scary especially is that under oath na banggit po, the one who uttered that word, nabanggit po na he did indeed kill people.
So, where do we draw the line? And then after magsabi ng ganitong salita, later on, papasok yung interpreter, magsasabi na, biro lang daw po yun, hindi po yung totoo, hyperbole. I think we have to really take it seriously na po. Not so much in the extent, depends. If NBI finds probable cause, then there will be a case. But more than the case, we have to take these words seriously. We don't take it lightly. The senators have to beef their protection. Di natin alam. More than, even if the one who uttered the words is not serious, you cannot disregard the fact that he has a lot of followers. Paano kung sila po, they take this as a call to arms? What if ako naniniwala sa isang tao, sabi niya, patayin na lang natin to. Ako, maniniwala ako, okay. That's a problem with words. It emboldens people to do what might be, it might do wrong. So I think more important than the case is the principle. So to answer, roundabout na naman. To answer the question, I think grave threats, but more importantly, all preparations, consider it serious. Yun lang po siguro.